O Diyos, muli kami lumalapit sa iyo. Hindi sa aming kaalaman, sapagkat kung kami ang magsasalita sa panalangin, ang laging ibig namin ay kapayapaan, ang nais namin ay laging kapanatagan. Ang lahat po ng digmaan, ang pinakang main objective ay kapayapaan. Kaya nga po kami ay lumalapit sa iyo na pumapanig kami na huwag hatiin ito at nakikiusap na kung hindi patakdang oras para sa pagbabalik ng Panginoon, nakikiusap kami na ito po ay kailangang maging no, that Israel will not be divided. Kaya Panginoon, kasihan mo po ang panalangin ito ng ayon sa iyong mainam na kalooban. Sa iyo po ang kalwalhatian, sa iyo po ang papuri at sa iyo po ang parangal sa pangalan ni Jesus, at ang lahat ay nagsabi ng Amen. Ang Diyos po ay napakabuti. So, direkta na po tayong pupunta sa mensahe at ako'y naniniwala na ikaw ay sabik na sa panibagong kapahayagan. Sa ibabaw po ng lupa ay wala namang bago. Ito po yung dati na muling ipapahayag. Kayo po ba'y naniniwala na tama ang Biblia na sa ibabaw ng lupa ay walang bago? Amen. Sapagkat yun po'y nasa Ecclesiastes, ang lahat ng nangyayari ngayon nangyari na. At lahat ng mangyayari pa ay naganap na. Kaya, walang bago sa ibabaw ng lupa. At ngayon tayo na po sa mensahe. Praise God. So, ang titulo po ng mensahe, Turn Defeat to Victory. So, turn defeat into victory. So, baguhin mo ang katalunan upang makarating ka sa tagumpay. So, turn defeat into victory. Tayo po ay sandaling manalangin. O Diyos, dakilat makapangyarihan, napakarami pong tao ang nasa kabiguan at marami po ang nasa kalungkutan at sila po ay perplexed, depressed, and mixed up. Hindi po nila maunawa kung paano ang kanilang gagawin. Subalit, sa iyo po manggagaling ang liwanag at kapahayagan. Kaya sa sandaling ito, ang bawat isa ay matuto na makatanggap ng payo buhat sa iyo sa pamamagitan ng iyong Espiritu sa pangalan ni Jesus. At ang lahat ay nagsabi ng Amen. Hallelujah. Kaya atin pong buksan ang ating teksto sa Ephesians 6, verses 13 and 14. Wherefore take unto you the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. Stand therefore, having your loins girt about with truths, and having on the breastplate of righteousness. So, ang nais ko pong ating bigyan ng pansin dito ay ang salitang withstand and stand. Yun pong withstand, ang ibig sabihin ay mananatili kang nakatayo at pagtitiyagaan mong tumayo at maninindigan kang tumayo. Withstand and stand. So, pansinin po natin ang isang boksingero na kapag siya po'y naku-corner sa ring, ang kanyang ginagawa na lang ay takpan niya ang kanyang katawan. Tama po ba? Tanggap na lang ng tanggap siya ng suntok. Pero, hanggat maaari, ang kanyang tinatakpan ay ang kanyang ulo. Hindi na bali dito sapagkat pinatigas niya ito, huwag lang sa ulo dahil baka siya ay mahilo. Amen? Kaya nga ating unawain that the helmet is salvation. Kaya, ang labanan po'y sa ulo. Amen? Kaya huwag kang papayag. Ang problema po ng maraming Kristiyano, they are giving solution to spiritual problem by mental means. Hindi ho pwedeng lutasin ang spiritual sa pamamagitan ng isipan.
mabibigo ka kapag linutas mo ang espiritual sa pamamagitan ng iyong alam. Hindi ka po magtatagumpay. Ang espiritual po ay lulutasin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na espiritu. Kaya marami po ang talo sapagkat una, hindi mo kita ang nasa iyong paligid. Ang tanging makikita mo lang ay yung kaya mong makita at ang iyong madarama lang ay yung kaya mong madama. Subalit, mas malawak po ang supernatural invisible world. Mas malawak po ito. Kung titingnan po natin ang space na kaya lamang natin na itong room na ito. Ang space na pwede kong lakaran ay yung kasya lamang ang aking katawan. Pero yung open space, napakalawak po. At dun sa open space, nandun po ang mga pagpapala, nandun po ang mga biyaya, nandun po ang kabiguan, nandun po ang sakit, nandun po ang kalusugan. Kaya kailangan tayo po ay maging matalino. Kaya may ilang bagay akong ibig ninyong matutunan. My aim to bring to you this message is that you will get rid of doubt and unbelief from your system. So ito po ang aking pinupuntirya na alisin ninyo sa inyong buhay ang alinlangan at di pananampalataya. Yun po ang sanhi ng maraming pagkalugi, maraming kabiguan, maraming paghihiwalay ng mag-asawa at pagkasira ng mga pamilya. Doubt and unbelief. Kailangang ito po'y alisin mo by all means. Iyo pong alisin ang alinlangan at di pananampalataya. Please, didiinan ko na po, capital P-L-E-A-S-E. Please, get rid of doubt and unbelief. Paniwalaan mo na nasa panig mo ang Diyos. At nais ko rin pong ipaunawa sa inyo, may isang nagpapanalangin sa kanyang pastor at ang sabi niya, Pastor, pwede po bang ipanalangin mo na mawala na ang gulo sa aking buhay? At sabi ng pastor, sige sister, Diyos ko, hayaan mo na pong mamatay siya ngayon. At sabi niya, Pastor, hindi yan. Ang sabi ko, alisin mo ang kaguluhan. Ang walang gulong buhay ay patay na. Hello? Gusto mong manalangin ako para mawalan ka ng problema? Ayaw. Sabihin mo, ayaw. Amen? Laging tandaan mo po na kahit si Satanas ay talunan, siya po ay nasa himpapawid. As long as earth is earth, the devil is in that supernatural realm of darkness. You cannot avoid Satan. He is not omnipresent, but he has demons. Hindi mo maiiwasan ng diablo, kaya mapaghandaan mo na, nalabanan siya. Nakukuha mo po, talunan siya. Pero siya ay may karapatan pa rin habang ang lupa ay lupa sapagkat legally ay hindi pwedeng hindi siya ang maging Diyos-Diyosan sa ibabaw ng lupa habang ang lupa ay lupa. Pero tayong mga anak ng Diyos ang may-ari ng lupa kung alam mo kung paano ito aangkinin. Amen po ba? So tingnan po natin ang katotohanan. Baka akala ninyo'y haka-haka lang. Hindi po. Ito po ay katotohanan na mismo ang Panginoong Hesukristo ay hindi nagpaliwanag. Sa Luke chapter 4 verses 5 to 8, ipakikita ko po sa inyo na si Satanas ay buhay at gumagala sa daigdig. Naghahanap ng masisila. Tama po ba? Nasa inyo po bang Biblia yon? So, Satan, the devil, is alive and well on the planet Earth. And he is walking around, watching whoever he may devour. At ang kanya pong sinisila ay yung mga matatakutin, yung mga mapag-alinlangan, at yung walang pananampalataya. Kaya nais ko pong ipaunawa, hindi po kayamanan ang susi para sa kaligayahan.
Ang Panginoong Hesus po ang susi sa kaligayahan at kapayapaan. Sa Luke chapter 4, verses 5 to 8. Luke 4, verse 5 to 8. Pero bago natin basahin ang verse 5, basahin natin ang verse 1. And Jesus, being full of the Holy Ghost, returned from Jordan and was led by the Spirit into the wilderness. So atin pong pansinin, ang una po ay fullness of the Holy Spirit. Without the Holy Spirit, hindi po tayo magtatagumpay. Lagi po tayong tsetsemplang. Lagi po tayong magagapi without the Holy Spirit. At pansinin po natin, full of the Holy Spirit, the Holy Ghost lead Jesus. Jesus Himself is led by the Holy Ghost. Kung si Jesucristo ay kailangan nung siya'y magkatawan tayo, kailangan ng banal na Espiritu, sino tayo para hindi kailanganin ang banal na Espiritu? So turn your defeat into victory. Iyong baliktarin ang kabiguan at pagkatalo sa pagtatagumpay. At laging tandaan mo, there will be reversal of perspective. Alam niyo po ba yung reversal of perspective? Dati, laging takot ka, laging naalala mo baka hindi ka magtagumpay. So reverse that perspective at laging tingnan mo, ikay magtatagumpay. Dinala sa isang doktor ang nanay ng isang pastor. Hindi pa siya pastor nung bata pa siya. At hindi niya makalimutan ang payo ng doktor. Dahil ang kanyang nanay ay nervously depressed. Kaya wala siya sa katinuan, lagi siyang nagtatangkang kung ilang ulit na magpakamatay because of depression. At ang ginawa ng kanyang lola, dahil ang tatay niya iniwan sila nung siya ay 4 years old. At dinala sa isang nerve specialist, at hindi niya makalimutan yung sinabi ng nerve specialist. Ang lunas niyang depression, sabi doon sa lola niya, to get out of depressive spirit, bagamat hindi Kristiyano yung doktor, you have to speak to that nervousness. You have to speak. Speak, speak, speak. At laging tatandaan po natin, kailangang iyong gamitin ang iyong labi sa pagsasalita. Ako ay magtatagumpay. Kakamtin ko. Laging puro kagandahan. Amen po ba? Magsanay ka na puro kagandahan ang lalabas sa iyong bibig. Lahat ng maganda ang mamumutawi sa iyong mga labi. Amen po ba? Kahit na ikaw ay maraming suliranin, sabihin mo, pag-uwi ko sa bahay, napakaganda ng aking bahay, parang langit ang aking tahanan. Kahit na nag-aaway-away doon sa loob ng bahay mo, basta ikumpisal mo yun. Because you cannot go higher to the level of your confession. And you cannot go above the greatest thought that dominates your mind. Hindi mo po pwedeng higtan ang pinakatampok mong laging iniisip sa iyong isipan. Kaya isipin mo na'y magaganda para pag nangyari, maganda yung iyong kahihinatnan. This is not power of the mind. This is principle that is in the Holy Scriptures. Kaya nga po ating unawaing mabuti. Ano po ang sabi ng verse 5 ng Luke chapter 4? At ang sabi po ng verse 5, and the devil, taking him up into an high mountain, showed unto him all the kingdom of the world in a moment of time. So pansinin po natin, in a moment of time. Moment of time. The kingdoms of the world in a moment of time.
isipin po natin, may sumikat na awitin, moment to moment. At kung atin pong unawain yung pong salitang moment, ito po ay isang panahon at ito po ay nagtatapos ng mabilis. Kaya moment. Ito po ay ilang sandali o ilang oras lang o isang maghapon lang. So, showed unto him all the kingdoms of the world in a moment of time. Sa verse 6, and the devil said unto him, all this power will I give thee. Ano ang kanyang ipinakita? The world. At ano ang sabi ni Satanas, ang Diablo? All this power. So, napakalayo po. Ipinakita niya sa Panginoong Jesus ang alin sa verse 5. Balikan natin ang verse 5. And the devil taking him up into an high mountain showed unto him all the kingdoms of the world in a moment of time. So ano ang pinakita? All the kingdoms of the world. So ano-ano kaya ang kingdoms in the world? All the kingdoms of the world. Ano-ano kaya itong kingdoms of the world? At ang sabi ng Diablo sa verse 6, and the devil said unto him, all this power, the kingdoms of the world, all this power will I give thee. Ang ibig sabihin, you will be king on all of the kingdoms of the world. Kaya makikita natin merong box office king. Kilala ninyo kung sino yon. At meron ding box office queen. That is the kingdom of Mobilandia. Tama po ba? The kingdom of business. Kaya kung atin pong unawain, si Satanas ang may hawak ng mga kapangyarihan sa iba't ibang kaharian sa daigdig. All this power will I give thee, and the glory of them, yung karangalan nito. For that is delivered unto me, and to whomsoever I will give it. Kailan niya natanggap itong karapatan sa daigdig? Nung matalo niya si Adan sa pamamagitan ni Eva. Kusang ibinigay ni Adan ang kanyang karapatang personal na ibinigay sa kanya ng Diyos. Kaya dito po ay napakahalaga na para ang tao ay magtagumpay kay Satanas, kailangan niya si Jesus. Sapagkat habang ang lupa'y lupa, nandiyon si Satanas. At kailangan alamin mo na ang pinanggagalingan ng iyong katalunan, ang pinanggagalingan ng iyong kahirapan ay si Satanas. Hindi ang ekonomiya. Hello? Praise God. At pansinin po natin, and the glory of them, for that is delivered unto me, and to whomsoever I will give it. Kung iyo pong pag-aaralan ang pakikipag-usap ng Panginoon, siya po ay nagre-react pag mali. Pero may reaction po ba ang Panginoon? Tingnan natin sa verse 7. If thou therefore wilt worship me, all shall be thine. Gusto mong sa iyo ang kaharian na nasa sa daigdig? Gusto mong ikaw ang number one sa business world? Gusto mo na ikaw ang number one sa iba't ibang larangan ng karangyaan at katagumpayan? Anong sabi ni Satanas? Ibibigay ko sa iyo yun. Sambahin mo lang ako. Kaya kung gusto mong maging mayaman sa paraan ng daigdig, sambahin mo si Satanas. Pero hindi ko po iniuutos sa iyo. Nais ko pong ipaunawa, ang tao kapag hindi sinasamba si Jesus, tsak na si Satanas ang kanyang Diyos. Ganon po kasimple at ganon po kalinaw. Kapag hindi sinasamba ng tao si Jesu Kristo, ang sinasamba niya ay si Satanas. Tahimik. Verse 8. And Jesus answered and said unto him, get thee behind me, Satan. For it is written, thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. Bakit hindi nakipagtalo ang Panginoon tungkol doon sa inangkin ni Satanas, ng Diablo na karapatan? Lahat ng kaharian sa lupa, all the kingdoms on earth are mine. Hindi po nagpaliwanag ang Panginoon. Basta ang sabi ng Panginoon,
Thou shalt worship the Lord thy God, and Him only shalt thou serve. So when you worship God, you will serve God. Kaya marami pong ipokrito, sumasamba lang sa Diyos pero hindi naglilingkod sa Diyos. Are you serving God? Thou shalt worship the Lord thy God, and Him only shalt thou serve. At siya lamang ang tangi mong paglilingkuran. Kaya yung pagsamba ay may katibayan ng paglilingkod. Glory. Kaya nga, as long as the earth is earth, Satan, the devil, is alive and well on the face of the planet earth. At ito po ang sasabihin ko sa inyo, lagi mong tatalunin ang dyablo kung alam mo kung paano. Ang napakaganda po rito, kaya inis na inis sa akin si Satanas na dyablo at ang kanyang mga demonyo. Hindi ko sila kita. Pero, lagi ko silang natatalo. Ang isa pong sundalong hindi kita ang kalaban, papuputukan ng Armalite yung paligid. At tatawanan siya ng kalaban. Hihintayin maubos ang kanyang bala. At pag ubos na ang bala, saka siya tatalunin. Ang isa pong mahusay na sundalo, ang kadalasan po sa lahat ng misyon ng sundalo, meron silang kasamang sharpshooter. Ito po yung mga tirador, aakyat sa mataas na puno para pagmamatyagan kung sino ang kalaban. Kailangan po na ang gamitin mo ay isang malakas na kalibre. Amen? 45. Para tsak na bubulagta ang kalaban. At ang pinakamalakas na kalibre ay ang salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga, to defeat Satan and to turn defeat into victory, kailangan kilala mo ang Diyos dahil ngayon, alam mo na ang source ng iyong trouble at ito ay si Satanas. Kaya hindi ka na tutudla pa, hindi ka na magpapaputok pa kung kani-kanino, direktang i-assault mo ang kampo ni Satanas at sasabihin mo, Satanas, winawasak ko ang iyong kuta. Susunod po siya. Because we have the power and the authority. We are above Satan and his demons. And he is and his demons are under the sole of our feet. Nakukuha niyo po? Nasa iyo ang power and authority na ibinigay ng Panginoong Jesucristo. Kaya napakahalaga po, number 1, be sure. The promises of God, the scriptures, cover the thing you are believing for. Be sure. The promises of God, the scriptures, cover the thing you are believing for. Siguraduhin mo na yung kagalingan ay tinatakpan mo ng salita ng Diyos na ipinangako ng Diyos. At katulad ng doktor na ipinayo doon sa depressed na housewife na just speak to your nervousness. So speak to whatever area that need to be mightily helped by God. In the area of sickness, speak the word and sickness will flee away. Hindi yun pag minsan mabilis. Pero as long as you declare, as long as you speak, you will be victorious. The first time that you speak. Kaya, recognize that the source of your trouble is the devil. Kailangan kilalanin mo na ang pinagbubuhatan ng iyong gulo sa buhay ay ang dyablo. Pangalawa, para magtagumpay, fill your heart and mind with the Word of God. Punuin mo ang iyong puso't isipan ng salita ng Diyos. Pangatlo, o sa ilalim ng pangalawa, under the number 2, so ano ang number 1? Recognize that the source of all your trouble is the devil. And then fill your heart with mind, number 2,
with the Word of God, under this filling in your heart and mind with the Word of God, read the Word rightly. Basahin mo ng tama ang salita ng Diyos. Ephesians 6:10. Tingnan natin kung marunong kang bumasa. Ephesians 6:10. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Ating isa-isahin, in the Lord, in the power of His might. This is spiritual. Nothing is impossible with God and nothing is impossible with me. Because this is Holy Scripture. Walang imposible sa Diyos, pero sa akin wala ring imposible. Magtataka kayo. Brother Craig, sumusubra ka na. Mark 9:23. Tingnan natin sandali bago balikan natin ang Ephesians 6:10. Jesus said unto him, if thou canst believe, all things are possible to him that believeth. Is there any impossibility for you? No. And what are you supposed to do para ang imposible maging posible? Believe. Believe. Believe, believe, believe. Amen. So ano ang iyong paniniwalaan? Ang salita ng Diyos. Kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos, yun ang mangyayari sa iyo. Ibalik natin sa Ephesians 6:10. So, walang imposible sa atin. Amen? Sabihin mo, walang imposible sa akin. Finally, my brethren, so in conclusion, and to wrap up all truths in this book, be strong in the Lord. So, dahil ang Ephesians ay nagsimula that the greatest power and might of God is in you. Wow! Be strong in the Lord and in the power of His might. Please take notes. In the Lord and in the power. So when I am faced with impossibility, I will not trust on my strength because I cannot do anything. So saan ako magtitiwala? Kaya yung reversal of perspective ay napakahalaga. Noon, ang lakas natin, ang pinagtitiwalaan natin, ang connection natin, ang pinagtitiwalaan natin, reversal of perspective. Ngayon, hindi na. Ang pinagtitiwalaan ko na mula noon ay si Jesus. Ang pag-asa ko na mula noon ay si Jesus. Ang buhay ko na mula noon ay si Jesus. At tuloy-tuloy na si Jesus lamang ang siyang aking pagtitiwalaan. So I am strong in the Lord, not in my own strength. This is frail and this is very weak. My strength, hindi pwedeng pagtiwalaan. Pero His strength, buong buhay ko, iaasa ko sa Kanyang lakas. His power, the power of His might. Atin pong unawain, be strong in the Lord. Gustong-gusto ko po ito because this is the ability of the Lord. The power of His might. This is His physical. Though He is spiritual, He has His physical strength as well. Kaya nga ang nasa isip ni Pablo nung isulat niya ito ay yung malakas na lalaki sang-ayon sa alamat. At sa kanilang panahon, ang pinakamalakas na lalaki si Hercules. Kaya ipinakikita niya sa mga Ephesian believer na ang lakas ng Panginoon ay parang lakas ni Hercules para maunawaan nila, pero mas higit ang kalakas at kapangyarihan ng Diyos kaysa ilan pang Hercules. Pero for the sake of their understanding, gumagamit siya ng halimbawa at yun yung nasa kanyang isipan para maunawaan ng mga Kristiyano, wala kang talo. Sabihin mo sa iyong katabi, wala kang talo. Sapagkat ikaw, mula nung maborn again ka, ikay panalo. At ikaw ay panalo at mananalo at mananalo. Walang katapusan na pagtatagumpay. Amen. Hallelujah. So ngayon, saan naman manggagaling ang iyong lakas na buhat sa Panginoon? Sa Nehemiah 8:10. Sa Nehemiah 8:10.
for the joy of the Lord. Then he said unto them, Go your way, eat the fat and drink the sweet, and send portions unto them for whom nothing is prepared. For this day is holy unto our Lord. Neither be ye sorry, for the joy of the Lord is your strength. Huwag kang malulungkot sapagkat ang kalakasan mo ay ang kagalakan ng Panginoon. So saan daw galing ang ating kalakasan? Sa kalakasan ng Panginoon. Sa kagalakan ng Panginoon, meron tayong kalakasan sapagkat ang Panginoon tuwan-tuwa at lagi kang nakikita sa gawain. Ang Panginoon tuwang-tuwa dahil ikaw ay maalab sa Kanyang salita. Ang Panginoon ay tuwang-tuwa at yung katuwaang yun ang nagbubuhos sa iyo araw-araw ng iyong lakas. Amen po ba? Kaya hindi makapagtatagal ang sakit sa iyong katawan sapagkat ang Panginoon ay nagagalak sa iyo na ikaw sa iyong kirot sa katawan, ikay nagpupuri, ikay nagpapasalamat at hindi mo sinisisi ang kung sino-sino. At laging ang sinasabi mo, kaya ng Diyos na tustusan ang aking pangangailangan. Kaya ng Diyos na ako ay iangat. Kaya ng Diyos na ako ay gawing pinagpala. Kaya ng Diyos! Kaya ng Diyos! Kaya ng Diyos! At doon nagagalak ang Panginoon dahil ang iyong ipinagmamalaki ay ang kakayahan ng Diyos, hindi ang kakayahan mo. Oh, purihin ng Panginoon. And then thirdly, ang isang nakita ko. So, paano tayo magkakaroon ng lakas? Sa pamamagitan ng kagalakan ng Panginoon. At para ito'y maisabuhay, kailangan natin ng faiths. We need faiths. Sa Galatians 2:20. Galatians 2:20, ipakikita ko po sa inyo, it is not my faiths. I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. So sino ang buhay sa iyo at sa akin? Si Jesus. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God. Kaninong faith itong nasa akin at nasa iyo? The faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. So the faith is in me and in you as well. Pero that faith has to move. At paano mag-move? Paano kikilos yung faith of Christ in you? Romans 10:17. For faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Kaya kailangang lagi kang nakikinig ng ating palatuntunan, nanonood ng ating palatuntunan sa telebisyon at nanonood sa ating website. Kailangan constant ang iyong pagtutok sa pakikinig sa salita ng Diyos because faith cometh by hearing, not only by reading. Hello? Faith is not coming to you by the laying on of hands. Faith will come to you by hearing. By hearing. By hearing. So make it understandable to you. Kailan darating ang pananalig sa iyo at kailan uunlad ang pananalig sa iyo sa pamamagitan ng hindi minsang pakikinig, tuloy-tuloy na pakikinig. Pakikinig, pakikinig, papakinig. Kaya kung meron kang MP3, iyong kunin ang ating mga preaching. At habang ikaw ay nagdadrive o naglalakad, pakinggan mo ang mga salita ng Diyos at ikaw ay lalakas at lalakas at lalakas. At hindi ka magugoyo, hindi ka malilinlang, hindi ka madidinggoy. Why? Because your heart and mind is overflowing with the Word of God. So you will have a sharp, razor blade sharpness of discerning of spirits. Maiiwas ka sa pagkalugi ng iyong kayamanan sapagkat madarama mo agad ang taong manlilinlang at mga taong sindikato. Nakukuha niyo po? Maiiwas mo ang sarili mo dahil marami po na yung tinatawag na budol-budol, yun po ay may mga demonyong espiritu ng pati sa telepono, pag pahina-hina ka, ikaw ay masisidlan ng panrahuyo, yung enchantment o yung hypnosis o hypnotismo. Yun po ang gamit ng mga budol-budol.
Hindi mo na lang namamalayan katulad ng isang kaibigan ko. Sa pagtawid lang, sinabayan siya. At hanggang bahay, kasama niya yung lalaki. At pinakuha sa kanya ang lahat ng kanyang naipon. At ang sabi ay, halika tayo mag-withdraw dun sa bank account mo. So naka-withdraw. At ang na-withdraw ay more than 500,000. Pero alam mo, hindi dapat tayong mapaglalangan. Amen po ba? Kailangang magikang maalab sa Diyos at sa Kanyang salita. Amen po ba? It's not by might, it's not by power, it's by my Spirit. Napakaliwanag po. It's the power of Jesus. It's the joy of Jesus. It's the faith of Jesus. Glory. Amen. So ang pangalawa po, you have to build a strong foundation of your faith. Kailangan pong itayo mo ang malakas na pundasyon ng pananalig at ano po ito? Pakikinig. Kailangan, pansinin po natin, kapansin-pansin yung lahat ng nakikinig sa tinig ng kanyang pagbabalik, mga bigo, mga halos wala nang ikabubuhay, pero dahan-dahan po silang lahat ay nagkakaroon ng mga pagpapala at biyaya. At ang kanilang ipinagmamalaki sapagkat ang salita ng Diyos ay nagpapaunlad sa kaniya. Una, unawain mong mabuti how to build the foundation of a strong faith. Number 1, faith is always based on what God said. Ang pananalig po ay laging ang kaugnayan ay ang sinabi ng Diyos. Thus saith the Lord, God said as it is written. Yun po ang ating tibay ng pananalig. Number 2, faith in God is faith in God's words. So kung may pananalig ka sa Diyos, meron ka ring pananalig sa Kanyang salita. Number 3, find the scriptures that cover your problem. Find the scriptures. Promises on the scriptures na tumutukoy dun sa iyong pangangailangan. Amen? Then fourthly, read and go over them. So, pag nakakuha ka na po ng pangako, kailangan mo ng puhunan, kailangan mo ng kagalingan. Pag nakakuha ka ng pangako, at least 3 pangako. Read through these promises. At least 3 days, over and over and over again. Amen. So, mararanasan po ninyo ang pagtatagumpay. So, read over and over the promises of God that covers your problem, that covers your need, that covers your circumstances. So, over and over, basahin mo yun. Kung 10 yung pangako tungkol doon sa iyong problema, basahin mo yun for 3 days. Over and over and over and over and over until it feels good. Hanggang mawala yung pangamba, hanggang mawala yung katatakutan, hanggang mawala yung nervyos. I can do all things through Christ who gives me strength. Huwag kang matatakot sa mga masamang tao. Command the demon spirit that controls bad people and wicked people. Command the demon spirit and they will flee. Amen? Resist the devil. Submit yourself therefore unto God. Resist the devil and he shall flee from you. So yun ang unang gagawin mo, to submit. Because our life is always connected with this word. Thy will be done. So thy will be done. So the will of God is for us to always overcome. The will of God is for all of us to be victorious because we are more than conquerors. Hindi po pwedeng sumalungat ang ating karanasan sa salita ng Diyos. Kapag ikaw ay nasa matitinding pagsubok, ang tanging alam ko, ikaw ay dinadala ng Diyos sa pagtatagumpay. Period. Kahit na ano pa ang iyong ipangatwiran, basta ikay magtatagumpay. At kung kailan, panahon ang makapagsasabi sapagkat ang Diyos ay hindi napapagod sa pagtitiyaga sa iyo. Amen? Amen! Hallelujah! So, unawain mong mabuti. Ang susunod po, don't forget
Don't forget, we are doing this to glorify God and to honor His Word. Yung ating pananalig, yung ating pagtitiwala, yung ating paninindigan sa salita ng Diyos, ang ating intensyon at layunin ay luwalhatiin ng Diyos. Amen po ba? Parangalan ang kanyang salita sapagkat ang kanyang salita ay laging totoo. Dahil hindi sinungaling ang Diyos. Then thirdly, so first, be sure that the promises of God, the Scriptures cover the thing you are believing for. Then number 2, make and build a strong foundation of your faith. Then number 3, be obedient to God all the time. Be obedient to God all the time. Magikang masunurin sa Diyos sa lahat ng oras. Amen po ba? Paano ka magiging masunurin sa Diyos sa lahat ng oras? Una, unawain mo muna na ang Diyos ay matuwid. Na ang Diyos ay tapat. Sa Hebrews 6 verse 10, nais kong makita mo po ang mahalagang katotohanan na ang Diyos ay tapat. Ano po ang sabi sa Hebrews 6:10? For God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Yung lahat ng ginawa mong mabuti ay hindi nalilimot ng Diyos. At hindi marunong lumimot ang Diyos. Amen? For God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which you have showed toward His name, and that you have ministered to the saints and do minister. Yung lahat ng mabubuti mong gaway recorded. At hindi iyon nalilimot ng Diyos. At ang Diyos, tapat sa kanyang salita. Numbers 23:19. Nais kong inyong maunawaan, kailangan maging matindi ang pagtitiwala mo sa salita ng Diyos. God is not a man that He should lie, neither the Son of Man that He should repent. Hath He said, and shall He not do it? Or hath He spoken, and shall He not make it good? Yung lahat ng sinabi ng Diyos, lahat ng salita ng Diyos ay gagawin ng Diyos at gagawin niya itong napakabuti. Titus 1:2. Titus 1:2, kailangang pagtiwalaan mo ang Diyos. Ang Diyos ay pinagtitiwalaan ko, kaya tuloy-tuloy ako sa aking buhay. In hope of eternal life, which God that cannot lie. God cannot lie. Ang Diyos kailanman ay hindi magsisinungaling. Pag sinabi ng Diyos na pagpapalain kita, pag sinabi ng Diyos na pagagalingin kita, pag sinabi ng Diyos na tutustusan kita, pag sinabi ng Diyos na tutulungan kita, better believe it. Amen po ba? Paniwalaan mo at isang araw, at nawa ang araw na yun ay ngayon. Mararanasan mo ang katapatan ng Diyos. In hope of eternal life, which God that cannot lie promised before the world began. So meron tayong pag-asa, meron tayong buhay na walang hanggang kay Hesus Kristo. Amen. Sa Malakay 3:6, ano ang sabi rito? Hallelujah! Nothing will be impossible for you. For I am the Lord, I change not. God will not change. Amen. I am the Lord, I change not. Therefore, you sons of Jacob are not consumed. Kaya nga, yung awa ng Diyos endureth forever at hindi ka hahayaang mabigo. Hindi ka niya hahayaang matuyo. Hindi ka niya hahayaang maghirap. Hindi niya hahayaang kang magkasakit. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabago at ang kanyang ibig pa rin, iyong kagalingan, iyong katagumpayan, iyong kasaganan, iyong kaunlaran. God is consistent. Hallelujah. Sa Romans or sa Hebrews 13:8, glory. Oh, this is the power of the anointing of the Holy Spirit. Full of the Holy Spirit and then passing through crisis, He is filled mightily. So, Jesus Christ the same yesterday and today and forever. So, ikay uunlad lamang kapag idinaan ka ng Diyos sa mga pagsubok at suliran at krisis. Hindi ka unlad kung hindi sa pamamagitan ng krisis. Ulitin ko, hindi ka unlad kung hindi ka idaraan sa krisis. You will not grow until you pass through crisis. Sa Luke 4 verse 1, tingnan mong mabuti.
Ipakikita ko po sa inyo at dito po tayo magtatapos. Tapat ang Diyos at ang kailangan lamang sundin natin ang Diyos 24/7. And Jesus, being full of the Holy Ghost, returned from Jordan and was led by the Spirit into the wilderness. Saan siya dinala ng banal na Espiritu? Sa wilderness, sa pagsubok, sa tukso. Hallelujah. So sa pagitan ng verse 1 at ng verse 14, after winning against Satan, ano ang nangyari sa verse 14? Glory. And praise God. Hallelujah. When Luke 4:14, nabigla, nagulat, naging Leviticus. sa Luke 4:14, hallelujah. And Jesus returned in the power of the Spirit into Galilee. And there went out a fame of him through all the region round about. So if you are filled by the Holy Spirit, your name will be renowned, your name will be famous, because the Holy Spirit and Jesus will be working through you. Kaya kung negosyante ka, ang iyong negosyo ay magiging kaibaw, because the Holy Spirit will be working through you. As clear and as simple and accurate as that. Kaya nga ako'y nalulungkot dahil ang mga tao, mga Kristiyano, ay mahihirap. Hindi dapat. Sabihin mo, hindi dapat. Hindi dapat. At ang mahilig mangutang pa ay mga Kristiyano. Sabihin mo, hindi dapat. Oh, glory. At para maranasan mo ang tagumpay, be obedient. Be obedient. Sa Isaiah 1:19. Oh, glory. Ang masunurin lamang ang kakain ng mainam na ani ng lupain. Ang masunurin lamang ang titira sa mga mansyon. Ang mga masunurin lamang ang magdadrive ng mamahaling sasakyan. Katulad ni, praise God. If you be willing and obedient, you shall eat the good of the land. Amen. Masunurin ka ba? Huwag kang magsasalita dahil tatanungin kita, ikaw ba ay pinagpala? Oh, lilima na ang amen. So, praise God. Sa Numbers, 1 Samuel 15:22. 1 Samuel 15:22, at dito po tayo magtatapos. Kailangang masunurin ka, at pag ika'y puspos ng Espiritu, grabe. Sabihin mo, kapag ako'y puspos ng Espiritu, grabe ang mangyayari sa aking buhay at sa paligid. And Samuel said, hath the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? So, obeying the voice of the Lord is His great delight. Kapag sinunod mo ang tinig ng Panginoon, maligaya ang Panginoon sa iyo sapagkat sinusunod mo ang kanyang tinig. As in obeying the voice of the Lord, behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams. Amen? To obey is better than sacrifice, to hearken is better than the fat of rams. Kaya kung ikay masunurin at kung ikaw ay nakikinig lagi sa boses ng Panginoon, dahil kung hindi ka makikinig sa salita ng Diyos, magiging kang rebelde. Verse 23. For rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness iniquity and idolatry. Because thou hast rejected the word of the Lord, He hath also rejected thee from being king. Kaya pag iyong nireject ang salita ng Diyos, kapag hindi mo pinaniwalaan ang salita ng Diyos, na tinig ng Diyos, na kalooban ng Diyos, ikaw ay rebelde sa harapan ng Diyos. At ikaw ay matigas ang ulo sa harapan ng Diyos. So you are a rebel and stubborn. Pero I believe that you are not. Because you are a good listener of the word and actor of the word. Not just listener, but also doers of the word. Manalangin tayo. Oh, I'm so excited for all of you because you can turn your defeat into victory. Love the Lord and love the word, and you will be filled to overflowing with the power of the Holy Spirit. Father,
thank you very much. May you receive all the honor and the praise as you will see every one of us victorious day after day for thy honor and glory in Jesus Christ's name. And everyone shout amen. Amen. Hallelujah. God bless you. Prepare for the unexpected goodness and blessing of the Lord.